Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Welcome to my podcast. Sa mga bago pa po rito, pwede po kayong mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe sa ating social accounts para sa laging update kayo sa ating mga post, no, Islamikong kaalaman. Ang tanong ay galing kay kapatid na Tolpits Gakpo. Sabi po niya, Assalamualaikum Ustad, isa po akong balik Islam at ang mga magulang ko po ay Kristiyano. Meron po sila alagang mga baboy, minsan po inuutusan nila akong bumili ng pagkain ng baboy. Nakagawa po ba ako ng haram sa pagbili ko? Okay, magandang tanong ito. So, bismillah wa salatu wa salam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapatid, no? Barakallahu fiqh. Alhamdulillah sa biyayang ipinagkalob sa iyo ng Allah, nagabayan ka sa Islam. Alhamdulillah na may patataging kanya sa din at pag-aani ng iyong pakikitungo sa iyong mga magulang. Ang iyong tanong ay mahalaga lalo na sa mga bagong Muslim na naninirahan pa sa piling ng kanilang mga hindi Muslim na mga magulang. Kaya naman, pinahihintulutan ba sa isang balik Islam ang bumili ng pagkain para sa mga alagang baboy ng kanyang mga magulang? Una, ang pagiging mabuti sa mga magulang ay isang dakilang tungkulin. Kahit ang mga magulang ay hindi Muslim, ay inuutusan pa rin tayo ng Allah na pakitunguhan sila ng mabuti. Sinabi ng Allah sa Suratul Luqman, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. At kung pilitin ka nilang magtambal sa akin nang wala kang kaalaman tungkol dito, huwag mo silang sundin, ngunit pakitunguhan mo sila sa mundong ito ng mabuti. So makikita rito na kahit sa usapin ng shirk ay hindi sila susundin, ngunit mananatili ang mabuting pakikitungo sa kanila. Ang pagbili ba ng pagkain ng baboy ay katulad ng pagbili ng baboy? May pagkakaiba ang dalawang bagay. Ang pagbebenta, pag-aalaga o pakikipagnegosyo sa baboy bilang produkto, ito ay ipinagbabawal sa Islam. Sinabi ng Prophet sallam, Inna Allah wa rasulahu harrama bay'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Muttafaqun alayh. Tunay na ipinagbabawal ng Allah at ng kanyang sugo ang pagbebenta ng alak, patay na hayop, baboy at mga Diyos-Diyosan. Pagbili ng pagkain para sa hayop. Ang usapin dito, kapatid, ay hindi ang pagbili ng baboy mismo, kundi ang pagbili ng pagkain para sa hayop na pag-aari ng ibang tao. Dito nagkaroon ng talakayan ng mga ulama tungkol sa kung ito ba ay kabilang sa pakikipagtulungan sa ipinagbabawal. Ang mas malakas na pananaw, kung ang iyong ginagawa ay paggalang sa magulang, hindi ikaw ang may-ari ng mga baboy, hindi ikaw ang nagninegosyo sa baboy, hindi ikaw ang kumikita mula rito, at ang pagbili mo ng pagkain ay bahagi lamang ng pang-araw-araw na pakikitungo sa iyong mga magulang. Maraming kontemporaryong ulama ang nagsasabing hindi ka nagkakasala sa bagay na ito, lalo na kung ang pagtanggi ay magdudulot ng malaking alitan o pinsala sa relasyon sa iyong mga magulang. Ngunit kung ikaw ang aktibong katuwang sa negosyo, halimbawa, ikaw ang tagapamahala ng piggery, ikaw ang bumibili at nagbebenta ng mga baboy, ikaw ang tumatanggap ng sahod para sa pag-aalaga ng baboy, ikaw ang kasosyo sa negosyo ng baboy, puro baboy, no? Ito ay ibang usapin at mas malapit sa ipinagbabawal sapagkat ito ay direktang pagtulong sa gawaing may kaugnayan sa ipinagbawal na hayop. Okay? Isang mahalagang prinsipyo, kapatid, na sinabi ng Allah sa Suratul Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Hindi binibigyan ng Allah ang tungkulin ng isang kaluluwa maliban sa kaya nito. At sinabi rin niya, fattaqullaha masata'atum na Suratul Taghabun, kaya't matakot kayo sa Allah ayon sa inyong makakaya. Bilang practical na payo para sa isang balik Islam, no? Kung maaari,
Gawin ito ng may karunungan at unti-unting ipaliwanag sa iyong mga magulang ang iyong pananampalataya. Maging mabuti sa kanila, maglingkod sa kanila sa mga bagay na pinahihintulutan at iwasan ang pagkikibahagi sa mga bagay na malinaw na haram hanggat kaya nang hindi nagdudulot ng mas malaking pinsala. Tandaan na maraming sahaba radiyallahu anhum ang nagkaroon din ng mga kamag-anak na hindi Muslim at pinanatili nila ang mabuting pakikitungo sa kanila. So bilang buo sa mga nasabi natin kapatid, bumibili ng pagkain para sa mga baboy ng hindi Muslim na magulang bilang utos nila. Ang hatol dito sa pangkalahatan, walang malinaw na kasalanan lalo na kung hindi ka bahagi ng negosyo. Ikaw ang may-ari o kasusyo sa piggery, so ang hatol dito hindi pinahihintulutan. Ikaw ang nagbebenta at kumikita sa baboy, ang hatol ay hindi pinahihintulutan. Pagtulong sa magulang sa mga bagay na hindi tuwirang pagsuway sa Allah, ito pinahintulutan at kabilang sa birrul walidain. Okay? So ang isang bagong Muslim kapatid ay kadalasang nahaharap sa mga sitwasyong hindi agad madaling iwasan. Ang mahalaga ay manatili kang tapat sa Allah, maging mabuti sa iyong mga magulang, at magsikap na lumayo sa mga ibinagbabawal ayon sa iyong kakayahan. Huwag mong kalimutan kapatid na ang pagiging mabait at marespeto sa iyong mga magulang ay maaaring maging isa sa mga dahilan upang makita nila ang kagandahan ng Islam insyaAllah. Sinabi ng Allah, وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا sa Suratul Isra. At sabihin mo aking Panginoon, kaawaan mo silang dalawa gaya ng pagpapalaki nila sa akin nung ako ay bata pa. So kaya naman kapatid, kung ikaw ay inuutusan lamang ng iyong mga Kristiyanong magulang na bumili ng pagkain para sa kanilang mga alagang baboy at hindi ka naman bahagi ng pagninegosyo o pagkita mula sa baboy, ang mas malakas sa pananaw ay hindi ka nagkakasala sa bagay na iyon insyaAllah, lalo na bilang bahagi ng mabuting pakikitungo sa magulang. Gayunpaman, kung ang iyong papel ay maging direktang pakikilahok sa pag-aalaga, pagbibenta o pagninegosyo ng baboy, ito ay ibang usapin at dapat iwasan hanggat maaari. So Allahu a'lam bisawab. So nakabihandik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.